It is 4 p.m. We're bringing developing news to the stories behind the headlines. This is Torico on the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories for watching this Monday, June 15. President Bongbong Marcos has called a special session of Congress on Wednesday, June 17. Under Proclamation 1318, the President directed lawmakers to take up pending priority bills that have reached advanced stages of deliberation. Among the measures for consideration are the AIX Act, the Last Mile and the GIDA Schools Act, the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, the Anti-Political Dynasty Bill, and the National Center for Geriatric Health. The special session will also allow the Commission on Appointments to act on pending confirmations in the executive, military, and foreign service to ensure continuity in government operations. Earlier, Malacanang said the President was inclined to call a special session depending on a formal request from the Senate leadership amid tensions in the chamber. Congress is currently on sine die adjournment and is supposed to resume session on July 27. Member of the Cayetano Bloc, Senator Joel Villanueva, is expected to attend the Congress special session. In a video message, Villanueva said politics should be set aside as the country faces a series of challenges and emerging concerns. Villanueva's presence could deliver the crucial 13th vote needed to formally elect Senator Sharon Gatchalian as Senate President. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Tab Baldwin has resigned as head coach of the Ateneo men's basketball team a week after the deaths of players Rene Baterbonia and Divine Adili during a team-building activity in Aurora Province. Team manager Epo Kimpo also tendered his resignation. The university says it has accepted both resignations effective immediately. In a media briefing, Ateneo has also apologized for the incident. And the Bureau of Corrections has confirmed that retired General Jovito Palparan remains detained at the New Bilibid prison in Muntinlupa. Bucor Director General Gregorio Katapang issued the statements after questions emerged over claims that Palparan had been transferred to another facility. Katapang said no transfer has been recorded and that any movement of high-profile inmates requires strict documentation and procedures. Palparan was convicted in 2018 over the abduction and illegal detention of missing UP students Sherilyn Cadapan and Karen Empeño. And joining us today or later will be resident political pundit Raul Llamas. And from the Philippine Star, we also have, of course, our editor-in-chief, si Ami Pamintuan. Hi, Ed. Happy Monday. Hi, Ami. Ba't ibaboses mo yun? May konting allergy. Ah, May konting allergy. sabi na nga eh, parang ibaboses mo yun eh. Okay. Any surprises dun sa press conference ni Father Bobby Yap ng Ateneo kanina at 2 o'clock? Sinasabi lang naman ng mga tao, medyo delay, no? Pero I guess naghintay sila kung ano kalalabasan ng mga Wala naman. Yeah. Well, of Yun course. lang ang sinasabi ng mga tao na dapat from the first day, medyo reached out sana to the family first of all, and yan na nga. Ganyan, apology. Kahit sino may kasalanan, whether it's an accident or not. Yun ang sinasabi ng mga tao, ha? Yeah, especially since they were under the care of Ateneo at that time. Yeah. Mahirap mahirap din yung posisyon ng school. Pero yun na nga, sabi, you have to show compassion immediately. Yeah, Yan lang naman ang sinabi ng mga tao. It is an issue of compassion. Of course, among other things as well, there's also accountability and all that, especially since nga merong dalawang namatay. As we said a while ago, si Tab Baldwin saka si Epo Kimpo have resigned and their resignations have been accepted by Ateneo. At iimbestigan sila ng NBI. Ano kaya yung magiging pwedeng liability nun? May negligence ba doon?
Meron bang criminal liability yun? Well, top of mind kasi, pwede kang Article 365 ng Revised Penal Code. Oh, Yung reckless imprudence yun na nga. resulting in Kaya nga, pwede homicide. bang... Kasi merong mga report na sinabihan naman daw sila kung ano yung danger, di ba? Mhm. Doon sa malakas na yung undertow yun eh. Yeah. Di ba? Of At course. saka, nagsasalita pati yung ex-wife saka estranged wife. Yeah. At Of pati course, anak that's one ni, possibility. ni Ami, Tabe. as we talked about before, that's one possibility. The other possibility being the anti-hazing law, because hazing now is so broadly defined Yeah. that it can include just about anything that would Oh. put emotional, psychological, or physical pressure on people who want to join an organization or stay in an organization. It's pretty broadly defined. So maaring Pag anti-hazing yan, may responsibility yung school. yeah. Yeah. Pag in-apply mo yung anti-hazing law, may responsibility yung school. Saka yung anti-hazing is reclusion perpetua sa mga principals. Yeah. Doon sa direct, sa principal. Sa principals. Pero may liability yung school. Yeah. Tapos, Kaya, of course, Ami, I'm sure you also seen over the weekend, ang daming naglabasan. Well, I don't know if you'd call her, a strange wife, I suppose, is the proper way yeah, of putting yun it. nga sinasabi ko, di ba? Including the daughter. And the daughter. Di ba? Although, Nag-warning daw sila about, nag-warning sila sa Ateneo na huwag niyong kunin yung tatay ko. Kasi anak yun eh. Di ba? although Kaya hindi natin alam eh. Hindi natin, we don't know him eh. yeah. Although, I have to tell also the viewers na, at least as far as One News is concerned, we're trying to be very, very prudent with that Yeah. angle, yung naglabasan ng weekend about the estranged wife and the daughter, for several reasons that I also want to explain na rin, kasi I'm sure that a lot of other news organizations are already playing it up eh. Yeah. Number one, at least as far as One News is concerned, may lumabas na audio recording daw over the weekend, and I've already heard it. Our problem with that, to begin with, is there's no way to verify that those were the people who really are in that audio recording. So, hindi pa verified as is dyan. being claimed. And the assertions in that audio recording are, really striking eh. So, Explosive. yeah. Oo. So we cannot just assume from our end that those people who are named in that audio Yeah. recording are really those people. We have to On be the other hand, Ed, dahil nga explosive yung content, dapat over the weekend pa may sumagot na kagad yung tunay na tao. Kung hindi nga sila yon, di ba? yeah, well, we'd like to hope so. Mag-i-issue ng clarification or some lawyer will come out and sasabihin, didemanda ko kayong lahat kapag kinalat nyo yung video na yan na fake. Yeah. Although on the other hand, there's also nothing that will force them to do that. I mean, legally speaking. Yeah. The other thing is this. Ano nga? The other thing is this. It's an audio recording. And by all appearances, mukhang hindi siya I suppose hidden recording. So may danger diyan ng anti-wiretapping law. Okay. Assuming that recording was made without permission from all parties. Number three, I think it's a bit curious kasi I listened to the recording. Masyadong malinaw ang recording eh. It makes you wonder tuloy how it was recorded, if at all. Parang sobrang linaw. Hindi siya yung tipong teleponong kunwari nakababalan tapos nagre-record. Ang linaw masyado eh. So, Pero bakit naman may maglalabas ng ganyang recording, Ed? Yeah. Sobrang galit sa Ateneo? Yeah. Or So- Kitab or ano? diba? Ewan ko So you have all these elements. Kaya Yeah. we're trying to be very careful about it eh. Yeah. We're trying to be very prudent about it kasi we don't want to go off track and be responsible about it. So yun Yeah. lang. I just want to put it out there na we want to be very prudent as far as that is concerned. And yun nga, keep our eye on the ball. Kapag So, ganyan ba, pwede ba mag-request
Kasi ongoing pa lang investigation, di ba? Hindi pa nga nag-umpisa yung formal investigation ng NBI for any liability. Pwede naman mag-request niya ng hold order for the, no? Dahil foreigner, we're talking about foreigners. Foreigner pala, a foreigner. But, Pwede naman mag-request ng hold order? di ba ang hold order, you can Pwede, only no? get it after you file something in court? Yeah. Di ba? You So can, nothing stopping him from leaving the country. yeah, and then if that's the case, then you cannot get a hold order until something is filed in court. Yeah. The most you can get is an Although, ILBO. hindi ba ewan ko sa ombudsman, kaya nilang humingi ng preventive. Di ba, meron silang ganon. Kapareho nung ano yun Yeah, eh. yeah. Yeah. Tama ba yung Pero- term na ginamit ko, preventive? Preventive. Na talagang hold order talaga siya, pero hindi siya, even before the court issues an order. Humingi ang Meron bang ganon? ombudsman ng preventive hold order from the Sandigan Bayan. Ako humingi si ombudsman, no? Sa Sandigan Bayan. Pero, Pero Oo. by itself, the ombudsman, I think, Hindi cannot, pwede. Kaya cannot nga, hindi issue pwede. a hold order eh. ang pwede lang, yung ano lang, di ba, yung ILBO, ILBO, that's the Lang. most you can get from... which will not stop you from leaving. Yeah, panunurin ka lang at imomonitor ka. At kukulitin ka. I-monitor lang kung saan ka pumunta. At kukulitin ka kung sakali. Maybe haharas ka ng konti, pero that's the most they can do. They cannot stop you Kaya from nga, yun lang. leaving. Yan lang. So yun, Kaya that's also ewan to ko. manage expectations kasi people might be wondering, dapat may ganito, may ganun na ganun. Yeah. We're at the point where... Yan ang tinatanong ng mga tao eh. Uy, baka umalis yan. But we're at the But point you cannot where wala stop him pang at this point. wala pang kaso eh. Yeah. So, In fact, wala pang investigation eh. puro pasimula pa lang yung fact-finding. Nagsapina pa lang. Yeah. Actually, kaninang umaga dapat yung sapina for the players ng Ateneo sa CIDG. Yeah. But nga, mind you, it is a subpoena by the CIDG, not by the court. So, hindi siya mandatory. Yeah. So, hindi nagsiputan Kapag yung ganyan, kailangan kausapin nila yung ibang players to find out kung paano ba kayong train, di ba? If it's going to be an anti-hazing law, kailangan yung ibang mga tao magsalita rin. Ano bang para ma-determine kung sobra-sobra yung ginawa, di ba? So, yun. So, yung nagpuntahan lang kanina sa CIDG were the lawyers and I think Yeah. one assistant coach or the sports director of Ateneo. I'm not really sure which one. Pero yun lang. Otherwise, they just sent the lawyers to talk to the CIDG. Because yun nga, wala naman talagang subpoena with contempt powers yung PNP. Kasi ang initial accident, di ba? Yun yung initial report that it was an accident. Yeah, we do remember the Aurora Acting Police Chief, I forget his name, Colonel Pineda, did I get it right? Hindi ko matandaan. Yeah, he was saying that there was no foul play as far as they were concerned. Yeah. It was purely an accident. Accident nga daw. Kaya medyo But siguro kung merong accusation na na binugbog yan or something, mas madali siguro yung nag-investigation. Although, pulis na nga yung nagsabi nun. Yan yung isa pang bagay. yeah, Siyempre, tinanong din nila requirement yun, di ba? Kapag may namatay dyan sa jurisdiction mo, you have to find out what happened. Yun yung initial declaration nila na accident. and as early as last week, we were already saying even if the police say that it was an accident and there was no foul play involved, that does not absolve people of any criminal liability. As you said nga, there's always a possibility of Nasobrahan. that and criminal negligence is actually what you would call Article 365 of the Revised Penal Code. Yan na nga. Negligence. And that, if I remember right, Resulting in if I remember right, yung 365 is a punishment of 4 months to 4 years, mga ganon, in prison. Of course, depending on the circumstances. Kaya nga. Nag-uumpisa pa lang to investigation. So, medyo matagal-tagal pa kayong hintayin. Although, wala ka namang kailangan malaman dyan kundi yung statement ng mga di ba? Ng mga nandun.
para malaman exactly kung ano yung requirement sa mga tinitrain at saka bakit nagkaganon. Kasi pwedeng sabihin na hindi ko naman yung tinulak papunta dun sa dun sa tubig, baka yan na sabihin eh. Di ba? Yeah. Although, I mean, it did not have to be exceptionally difficult or brutal. Yeah. It just has to be, if it is to be proven it's a violation of 365, it just has to be proven that there was negligence. Yeah. So kahit hindi siya brutal o kahit hindi siya sobrang pahirapan, kung merong negligence that result in death, then it may Although, fall under that. medyo mahirap establish yung negligence in that circumstance. Tapos, Ami, the other story that we are also looking at was the President's call to Congress for a special session on Yeah. Wednesday. Tama, Wednesday, no? Oo 17, nga. yeah. Mukhang dahil nga nag-announce na rin si in public, nasasama siya sa special session. So 13 na 'yon, hindi na mahirap pag-usapan yung quorum Wait, you're talking about Joel Quorum lang Villanueva? yan Si Joel Villanueva, he came out in public. Yeah. Nakita mo naman, may video na Yeah. Pero, Ami, At di naman sa kanila mag-announce na kasi trabaho naman talaga nila yun. hindi, kasi merong mga di ba? Merong mga boycott eh. Hindi naman natin alam kung sinong baka nga boycottin. Yun ang sinabi ng Malacanang, di ba? Magpapatawag kami ng special session, paano kung hindi naman kompleto dumating? Ano pa yun? Para kaya pa yun? Why don't we ask our guest today, our first guest for this afternoon is House Deputy Speaker Congresswoman Janet Garin. Ma'am, magandang gabi and welcome back to Storycon. Magandang hapon. Hapon pala. Magandang hapon. Oo, Magandang hapon rin. Madilim yata doon. Hi, Congresswoman. Ay, pasensya Magandang na ako'y hapon po. nasa mga barangay. Magandang hapon at maraming salamat Thank you for sa joining inyong us. pag-imbita. Ma'am, teka, may nabanggit si Ami kaninang na gusto kong i-follow up eh. Pwede ba yun na kung magtawag ang presidente ng special session and it is a power of the president under the Constitution, can a legislator, whether congressman or senator, can a legislator say, ayaw ko, boboycott kami? Is that even possible? Well, it is possible but it is highly irresponsible. Kasi trabaho namin yan eh. Diba? At balikan natin, sa legislatura, kapag ayaw mo, you can vote against it. Yeah. If there's a measure, let's say we're talking about the anti-political dynasty bill. Kung ayaw mo, di sabihin mo na ayaw mo and then defend your stand. Pero yung sasabihin mo, i-boycott natin, huwag tayong mag-attend. Ang kawawa dyan, ang taong bayan. Our men in uniform have been awaiting their confirmation. Yun ang karapat-dapat na ibigay sa kanila. Sila ang mga tunay na bayani, no? Hindi yung mga tinawag na bayani ng isang hearing sa Senado na hindi naman recognized. No? Ito yung mga bagay na ito ang dapat mabigyang pansin. And we have the Kalinga Bill. Kailangan ito kasi let's look at the earthquake. Nobody expected that. At nakikita mo yung shift eh. Yung dating may tubig na pinangingisdaan, ngayon naging lupa. Hindi bumabalik yung tubig. So there are areas in the ocean na lumalim, napunta doon ang tubig. At may areas naman sa Pilipinas na medyo nabiyak, nagkanda problema. And we also have the war in Iran and US that we thought initially would have stopped. Pero ngayon tila, parang hindi pa ganun ka-stable. And alam naman natin that 80 to 90% of our fuel requirements are dependent on the Middle East. And these are the problems na dapat handa ang Pilipinas. At ito yung mga panukalang batas na nakabinbin dahil nga hindi makagalaw ang Senado. The call for a boycott has put legislation into a stalemate, and this is highly irresponsible and not conducive to public service by which we actually took oath. Pero ma'am, sige, Ami, go ahead. Hindi, paano magiging quorum niyan? Can they pass? Kung 13 people, okay na yung quorum na yun, no question Yes. about it. No, and Yes. they can approve bills. Yes. 13. A quorum in the Senate is defined by majority of those present. Yeah. Paano kung sabay-sabay magkasakit yung mga hindi nila tatawagin boycott. Sabay-sabay nagkahawa-hawa sila paano? Siguro nag-dinner. Wala namang problema yon. And I actually saw the video of Senator Joel Villanueva. Nakasama ko naman sa Kongreso si Senator Joel.
Siyempre, nagkaroon ng mga issues, na intriga siya. Pero maraming good sides si Joel na hindi alam nung iba. Alam mo, kapag minsan yan may sakit, no? Minsan masakit yung nasisabi natin nag-LBM. Pero dahil maraming importanteng batas sa Kongreso before, ay talagang papasok yan, maski may lagnat pa. So, I still believe not only Senator Joel Villanueva but other senators will heed the call of the people na magtrabaho ang Senado. Kasi I understand the predicament, no, of Senator Alan Cayetano, pero marami kasing sitwasyon na may mga bagay na gusto ka pero hindi maibigay sa'yo. And you cannot hold Senate hostage simply because hindi masang-ayunan ng mayorya ang posisyon na gusto niya. Ma'am, That's why I laud whoever the senators that will be coming. Will be attending the session, not because they think they would like to take partisan politics, but because they want to fulfill their mandate. Kasi nakakahiyang ibinoto ka at hindi ka magtrabaho. Ma'am, allow me to bring in our resident political papa, Mr. Raul Llamas. Magandang Hi, hapon. sir. Kong, long time no see. Oo. Long time no see, but I always hear you. Si Kong, Ganun talaga eh. si Kong mas optimistic sa akin yan. Ako, I withhold judgment. Dahil sabi nga ni Alan Peter Cayetano sa kanyang mga hinuhugot na scriptures, sabi sa mga false prophets, by their fruits I shall know. So, hintayin ko yung fruits. How very philosophical. Napaka-pessimistic mo naman, 13 na nga eh. Hindi, by their fruits nga. Di ba? Mga special session. Kung maayos yung kanyang conduct, okay na. Naniniwala Eh, may pa rin ako chismis sa pa. Llamas na alam mo kasi nakabantay ang taong bayan. And even ngayon, nasa distrito ako, nasa mga barangay ako, nagtatanong ang tao, bakit ba ang Senado away ng away? Ayaw namin ng awayan, ang gusto namin magtrabaho sila. Eh ngayon, pagka nagmahal ang gasolina, anong ibibigay ng gobyerno? Pag naglindol ulit, paano ka magkakaroon ng emergency powers? Pag may mga kalamidad, kasi kaakibat ng climate change, maraming virus ang mabubuhay ulit. So paano gagalaw ang gobyerno? Yun ang hinihintay ng tao. They want service. They want delivery of basic services. Not the nuances, no, ng mga ambisyon ng ilang senador. I agree with Congressman Karin. Ang problema lang, maraming mga senador walang pakialam sa tao. Ang pakialam lang nila yung kanilang political calculation. Their cynical political calculation. Sana mabawasan yung uri nila. Pero dapat silang matakot sa malakas na boses ng tao. Yes. Yes. Ma'am, pero okay, I'm looking at Article 6, Section 15. That's the power of the President under the Constitution to call Congress to a special session. But all it says there is the President may call a special session at any time. There's no special power of the President to force any member of Congress to come and attend or to do what he wants. It's just a power. It's just a power to convene. It is not a power to direct anybody to pass any, Pasensya na Kong, hindi pa nakakalabas ng kuweba si Ed. Oo nga eh. Binabasa niya yung rules. Hindi, may 13 na nga eh. So if he's going to call a special session, mukhang sigurado na si President Marcos na magkakaroon siya ng quorum. Na hindi nakikwestyyonin. 13 na eh. Indication yon, ba't siya nagtatawag ng special session? Dahil sure ba na siya? Dahil meron Kaya siyang nga, numbers. sigurado na siya. Ngayon, pwede mo na i-package yan, i-spin mo na legislation, natural disaster. Pero in the end, na mahalaga naman. Oo, pero pero in the end, isasabit mo na yung ibang concern. sasabit Yung resolution ng crisis. Although na-resolve na yan Specifically, prior, the Senate Presidency. ayun na, ikaw naman pag ganun-ganong ka pa Senate Presidency. Ayun ang problema eh. Ikaw kasi, isang paa mo nasa kuweba pa. Ako, yung dalawang paa ko, nakalabas na ng kuweba eh. Alam mo kasi pagtatawanan tayo, nandito ako ngayon sa isang barangay school. Bawat classroom may PTA officers, no? Kapag nawala ang kanilang classroom president, di ba nagko-convene wala kagad na. sila at nag-elect ng presidente? Senado pa, hindi maka-elect ng presidente, medyo confusing yon. Tsaka, Tama. while it is true that the president cannot compel, but he can call for a special session, but the sergeant at arms, the presiding officer, can direct the sergeant at arms to heavily bring, you have the coercive powers to Yes. demand It's attendance. also there in the... Yes. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, pwede silang bisitahin kung nasaan sila at physically dalhin sila doon sa session.
Although to be, May Politely sakit nga bitbitin. kayo talaga. although Pwede to dala be fair natin ng naman, wheelchair, ambulance at saka doktor. Yan. Pwede naman yun. Yan. pero although to be fair naman, Talaga, doktor talaga there's been no Doktor public talaga eh. statement. To be fair, there's been no public statement from the Cayetano block. Na hindi sila dadalo. Oo, wala namang ganung to be fair. Body language lang. It's Yeah. just in other words, no formal announcements of any sort to that effect. Hindi, kung magkakasakit ka ng eksaktong oras, hindi ka mag-a-announce. Doon ka na mag-a-announce pag tinawag na Ano yung Ebola? Sabay-sabay kayo. Oy, medyo nagkaroon ako ng bulutong. Oh, di ba? So, magpapapunta Oo, kaya nga, nakakahawa yun. magpapapunta sila ng OSAA para i-check. May bulutong nga ba? Oh, hindi ganun kadali i-fake yung bulutong. May medical check yun. Tsaka yung bulutong, syempre, before lumabas. Pag lagnat mo, hindi pa lalabas yung rashes. Ikaw rin, baka hindi mo pa alam Dating yun. health secretary. Oy, Usap mo sekretary namin yan eh. Oh, panahon na yun eh. Oh. Congresswoman, yung isa pang issue na nasabit dyan sa gulo sa Senate, yung impeachment, ano? Have you had any new communication from the Senate under Sherwin Gatchalian tungkol doon sa mga preparation for the impeachment trial? Well, magkakaroon nga ng pre-trial conference, no? Yes. At that is actually a way to identify the documents. Maganda rin yan. Kasi minsan napakahirap na sasayangin mo yung oras ng Kongreso. Mag-aawayan, magdedebate dahil sa isang maliit na papel, tatanggapin ba, hindi ba tatanggapin. Kapag merong ganon, mas magiging maayos. At the same time, the impeachment court, which is the Senate, can actually move forward with its work while at the same time, ginagawa rin nila yung kanilang tungkulin bilang mga senador. Nakakalungkot sabihin, no? Minsan kasi mahilig tayo ng mga bagay na sinisimulan pero hindi tinutuldukan. Dapat tapusin na natin yon. Kasi kaakibak ng trabaho ng legislatura ay tuldukan yung mga dapat na nasimulan. Para ang hirap, kunyari, manliligaw ka sa isang babae, tapos biglang ihihinto mo, yung pala may gusto yung babae sa'yo, hindi kayo nagkatuluyan. Ito parang formally, binuksan-buksan, hindi naman tinapos. Ang dami yung mga loans natin na sangkatutak binuksan, hindi tinapos. So, if we talk about impeachment, it's the best venue where the Vice President can actually answer all allegations and refute the complainants. So maganda talagang matuldukan din yung mga yan. Kasi hindi yan, it's not a choice. It's actually the obligation, the mandate, the constitutional mandate of Senate na impeachment court. Tapos na kami sa trabaho namin, hindi kami ang korte. Kaya nga, So within the week, meron ba kayong ganon na i-identify yung mga document? May nakaschedule bang ganon with the That's Senate? part of the pre-trial conference that is scheduled to be conducted by the prosecutor's house and then the lawyers, no, representing the Vice President. kaya kung manliligaw So yan si ang aasahan Juan, natin within the week. Within the week yan, ano? Ano Tatakot yun? ako sa sasabihin. I believe before July 6, next, wala lang, di ko lang dala yung kalendaryo, pero meron yun, ando dun sa schedule. kaya Ami, kung Okay. manliligaw si Manny Mogato, dapat ituloy-tuloy niya. Paano nabibitin yung babae kung hindi na dadalhin sa logical Alam mo ba, matotrouble tayo sa... Hindi, in relation sa sinasabi ni Kong yun eh. Manliligaw ka tapos hindi mo tutuloy-tuloy. Bibitinin mo. Dapat mag-iiwan ka ng bulaklak sa tabi ng kanyang unan para paggising niya. No? Hindi na paniligo yun pag may bulaklak na sa unan. Okay, pasok ka sa bintana. Oh, diba? Pagluluto mo ng masarap na adobo, ng Aba, maraming ayun- bawang. yun ang ano, yun ang- Diba? yun ang Mga- swak ko. Mga ganun ba? Mga ganun. Dapat dadali mo sa logical conclusion. Kundi mabibitin eh. Ginamit ko lang And example then, ni tsaka, Kong. kailangan talaga rin nating tuldukan. Kasi, minsan, ang daming mga investigations in aid of legislation. Tapos magtatanong yung taong bayan, anong mga batas ang na-generate? Kasi ang mga investigasyon na ito ay, that's an investment of taxpayers' money. So, kung may complainants, dapat talagang dinggin, tuldukan kung wala namang basehan, i-dismiss. Yes. Kung may basehan, kailangan pag-usapan. Dahil hindi tayo pwedeng maging selective when it comes to accountability. Yes. Oo. Kararating lang dito, Kong, ni Patrick Paes. Pwede natin siyang talungin paano siya manligaw. Huwag ko tingnan. Congresswoman, may magbo-blue ribbon na naman daw, quote-unquote, yung grupo ng mga, yung 18 bagmen.
No, ano bang tingin ng mga congressman doon sa ano? Itutuloy na naman daw nila this week. Well, ang talagang nakakapagtaka, unang-una kasi si Attorney Baligod ang salita ng salita. So mas maganda talaga na siya ang maging complainant at siya rin ang pumirma ng affidavit. Kung hindi naman siya ang magsasalita at yung pumirma ng affidavit ay yung 18 na former security guards or whatever you call Escorts. them, allegedly, no? Kasi nang naririnig rin namin, hindi rin sila, parang they're under Hindi the sila payroll of the, parang sa kumpanya yata ni Kong Zaldi. Pero hindi sila, naka-detail sila sa iba-iba. Parang ganyan, no? So, maganda sana pumirma sila isa-isa doon sa affidavit. Kasi kaya nga like ako, it took me long, no? February pa yan, it took me long. Last week lang ako nag-file ng kaso. Because I was waiting for a signed affidavit. Kasi andali kasing maghugas kamay pero until now, wala kaming natatanggap. So, ang narinig ko sa June 22, magkakaroon na ng hearing sa DOJ, maganda yan. Kasi mapipilitan na silang pumirma sang-ayon dun sa kanilang, mapipilitan silang sumumpa dun sa kanilang salaysay. Ako, kamusta ang kwan dyan? Ang sentiment, ang aura dyan sa Kongreso. Dahil ito yung one of the rare moments, ngayon ko lang nga nakita, na mas mataas ang approval rating ng Kongreso sa Senado. At hindi lang mataas, doble. So, ano ba? Anong nararamdaman dyan ng mga congressman? Proud ba sila? Upbeat ba sila? Mixed, no? Mixed. Kasi syempre ayaw naman natin na sa pag-angat ng Kongreso, bumababa ang Senado. Gusto natin lahat sabay-sabay na umaangat. Because whatever it is, kapag sangay ka ng gobyerno at bumaba ka, apektado lahat. So sana, umangat din ulit yung Senado, kaakibat ng pag-angat ng Kongreso. And while we are still seeing, meron pa rin mga dapat managot dun sa flood control, basta yung totoo lang, at yung mga maleta-maleta na yan, dapat talagang tuldukan. Kung hindi totoo, dapat ipahinto. Kung totoo naman, kung sino-sino, kasi like, for me, hindi ko kilala yung mga yon. Kaya nga nag-file na kami ng kaso kasi gusto ko marinig sino, saan, kailan, at kanino natanggap kung meron man yung mga maleta na yon. Napakahirap kasi naging kultura na nung nakaraang administrasyon, yung bang takutin ka by throwing fake allegations, fake affidavits, tapos matatakot ka, tatahimik ka na lang. So parang it has become a tool. Fake news and fake allegations has become a tool to silence people or to prevent people from doing their jobs. So, yun ang pakiramdam naman ng Kongreso. Syempre happy, but at the same time, gusto naman namin na umangat din balik yung Senado. Kasi magkapatid naman kami, kakibat kami sa trabaho. But at the same time, nagiging inspiration ito for Congress to work more, to deliver more. Kaya napaka-importante nung Kalinga Bill, yung Anti-Political Dynasty Bill, yung ating mga amendments sa ating mga scholarships sa tertiary education. At kakibat rin yan, sana matakal yung free breakfast sa ating public students from grade 1 to grade 3 at yung malnourished from grade 4 to grade 12. Kasi ang hirap maging competitive, kasi hindi ma-develop talaga ng todo yung brain kapag yung ating kabataan ay hindi well-nourished. Ma'am, let me zoom in dun sa anti-dynasty bill. I understand na nung June 3, na-pass on third and final reading sa Kongreso itong inyong bersyon ng anti-dynasty bill. However, dun sa Senado, if I get it right, mukhang nandun pa lang sa katatapos ng committee report at isasabak pa lang sa plenary. Is there a possibility na itong anti-dynasty bill will finally get through the congressional ringer during the special session, or that's follow? Well, maraming contentious issues. So I think baka tumagal sa BICAM, pero importante talaga masimulan. Kasi pag hindi yan masimulan at abutin tayo ng next year, magiging election season ulit, and everybody will have its own reason. Kaya nga inuulit namin, it's not a perfect anti-political dynasty bill, but it's a big step towards major changes that the administration would like. Kasi hindi siya perfecto, pero kahit papano, maiibsan na yung mayor, vice mayor down, isang pamilya lang. Ako, I would still go for the original version that we filed in Congress. So, baka medyo magkaroon ng challenge
sa BICAM. Pero matutuldukan din yan. Kasi pag BICAM na lang ang nag-uusap, mas mabilis na yan. Ma'am, yung inyong version na pinasa, ito yung may clustering, di ba? Ito yung version ni Speaker D. Clustering. Saka ni Sandro Marcos. Sandro. Yes. Not really. Kasi nga ang naging, syempre andun kasi ito yung isang challenge, yung sasabihin nilang, okay, yung congressman hindi pwedeng up to the second, no, or third degree of consanguinity within the same region. Eh, ang tanong nga ng iba, paano yung asawa dito sa, let's say, Region 1, tapos yung wife nasa Mindanao? Or paano magkapatid, isa nasa Luzon, isa nasa Mindanao, no? Or magtatay, no? So ito yung mga naging question. Then you also have the nuances of the party list system. Kasi nga yung una naman, ang ganda ng system ng party list. Pero later on, nung dumami, natanggal yung 2%, naging challenge yung party list sa ibang mga elected public officials. So ang nangyari, kanya-kanya na rin gumawa ng party list, no? So parang bawat pamilya may party list, yung mga ganung bagay, o yung isang negosyante for protection gumawa ng party list. So ito yung mga naging nuance, kaya tinanggal yung sa isang cluster yung party list at yung district congressmen. Ma'am, just as an example, in the present version na pinasan ng Kongreso sa third and final reading, yung nangyari ba nung last year na eleksyon kung saan, for example, yung lalaking asawa ay tumakbong gobernador ng Maguindanao del Norte, yung babaeng asawa tumakbo ng gobernador ng Maguindanao del Sur, at yung anak tumakbong gobernador ng Sultan Kudarat, would that still be allowed in the present in the bill that was passed by Congress on third reading? In the version that was passed, the cluster will define one province as one unit, Apo. no? One city as one unit, one town as one unit. Kunyari, governor ang tinakbuhan ko. Yung aking asawa ay tatakbong vice governor, yung anak ko magbo-board member. We can file, however, after nung election, we will be made to choose only one position because we belong to one province. Or let's say naman, mayor yung isang tao. Let's say si Juan ay mayor. Yung anak niya ay naging barangay kapitan. Ngayon tatakbo siya as president and then magiging ex-officio member ng municipal council. That is again not allowed because it is one cluster. Supposedly, we were pushing that it will also apply to the district congressmen and the party list. Kasi isang institusyon yan, hindi pwede yung mag-asawa, magkamag-anak, nanay, tatay, or magkapatid. Unfortunately, yun yung medyo naging madugo sa amin. Kaya pinahintulutan na huwag i-consider na similar cluster yung party list at district. But I expect na talagang itatakal yan ng BICAM. At dun medyo magkakaroon talaga ng... Kasi ako for me, just speaking on my part, not Congress per se, I also believe na hindi pwede yung mga magkakamag-anak sa district congress and the party list system. Kasi nga, may representation ka dapat doon sa mga nararapat na mga grupo. I'm not saying na hindi naman kwalipikado yung iba. Pero mas kasi, not all, pero sometimes na politicize na rin talaga yung party list system. Tsaka sa huli, you will, if you win, you will both be in the same chamber. Yes, yes. Congresswoman, linawin ko lang yung sinabi mo, ha? The relatives will be allowed to run, but they will not be allowed to occupy. Nandun yung prohibition. Kung sakasakaling manalo, kailangan mamili lang sila. Yes, Doon papasok yung prohibition. Yes, kasi yan nga ang naging katanungan ko rin. Kasi di ba yung original proposal was we have 6 clusters. Senators, Hindi Vice papayagan. President and President, Congress and party list, the province, the city, the municipality, and the barangay. Now, ang tinanong ko nga doon, paano kung tatakbo yung congressman, let's say yung mayor, yung asawa, tatakbong vice mayor, how will you quantify? And the answer of the legal experts, and of course COMELEC was, well, they have all the right to file. Pero hindi iproproklama dahil violation sa Anti-Political Dynasty Bill kung nanalo yung 2 or 3. So they'll have to choose and the next in rank will assume the post. So ma'am, magkakaibang unit nga yung mga yun, no? So pwedeng magkamag-anak pa rin tumakbo sa mayor ng syudad pero pwede rin kamag-anak niya sa gobernador. At meron din kamag-anak siya na congressman kasi magkakaibang unit.
Yes. Yeah. Again, it's not perfect, pero kung tingnan mo, medyo marami na, it's a big step, no? It's a big step towards really fulfilling a real anti-political dynasty bill. Hindi mahirap kasi kumuha talaga ng perpektong batas at this point of time. Okay. But is Ang sabi somebody ng iba, already... you are actually institutionalizing dynasty building. Diyan sa bill na yan. Ano po yung masasabi niyo doon? Well, it's not true, no? Kasi kung titingnan mo ngayon, merong iba, si governor yung lalaki. Pagkatapos, vice governor, let's say, yung wife. Tapos yung mga board members, yung mga anak. So at least kahit paano, maiibsan yan, magkakaroon ng check and balance. But let us also look at cities and municipalities. Marami dyan yung magkakapag-anak, mayor, vice, and even up to the council. So where is the check and balance there? No? So it's really a good start. Pero syempre, hindi pa rin kasi ang hirap-hirap kasi iperpekto na talagang all positions hindi magkamag-anak. Why? Nag-aasa-asawa rin eh. Ang daming intermarriages among political families. Saka sa Senado, wala na yung wala na yung Wala magkakapatid sa Senado. Yes. So, yung sa Senado, dapat hindi na magkakapatid. Sa Kongreso, ganun din. Yung naging nuance lang kasi doon, yung party list. Kasi nga, binuong cluster yung congressmen, the district congressmen and the party list. Kung anong tingin mo doon sa balita na mismo yung Malacanang ay hindi ganun kasaya yan sa version nyo ng anti-dynasty bill? Na mismo sila nagwo-worry na pag yung version na yan, yung purong version na yan na maaprubahan, tatamaan yung presidente. Even if co-equal branches na magkahiwalay yung Kongreso at saka executive, medyo parang may concern sa Malacanang na sa dulo, kung yan ang maaprubahan, sasabog sa kanila yung tinutulak nila na essence ng anti-dynasty. Well, kasi nga, if you look at the bill initially filed by Speaker Boji D, kung titingnan mo yung President, Vice President, and Senators is one cluster. So hindi pwedeng magkapatid yung Presidente at yung Senador or yung Vice President at yung Senador, mga magkapatid na Senators. So ngayon, kung bibigyan mo ng exemption yung District Congressman at yung party list, parang sasabihin ngayon ng unang cluster, the Senators, the Vice President, and the President, bakit kami hindi pwede? Bakit kayo pwede? Bakit kami hindi pwede? Ang hirap talaga i-explain. So, well, let's wait for the Senate version and in the BICAM. Ako, I still believe na siguro maintindihan ng ating mga kasamahan na dapat ang Kongreso is one institution where whether you are a district congressman or a party list representative, the anti-political dynasty bill should be applicable to that cluster. Yes. Meron kasing context yung anti-dynasty bill dahil marami sa pinanggalingan nitong anti-corruption issues, nitong mga scandal na ito, ay ang pinanggalingan ay mga party list congressmen, no? Na may malalaking mga ahensya na involved sa kontrata. No? Hindi ito mga simpleng congressman. Mga naging head ito ng APRO. Diba? From the previous and present government. Kaya malaki yung concern nila dun sa priority bill ng presidente na party list bill. No? At saka itong anti-dynasty bill. Kung walang mitigation or walang checks dito sa mga party list congressman, ang image yan, ang optics, pangit. No? Dahil nga malaking bahagi nitong skandalo ay dyan nagsimula. I agree. I entirely agree. Yun yung sinasabi ko. Nung kapanahunan na 2% of the votes cast will gain you one seat in the party list coalition, maganda yon. Pero yung nag-grant, no, yung petition ni party list Banat, ang nangyari kasi doon is 2% muna applicable, then later on 20% of the total membership of Congress kukunin mo. So yung iba 200,000 votes, 250,000 votes, meron ng seat sa party list system. So anong naging problema? Nakitaan ito bilang oportunidad ng ibang mga negosyante o yung ibang nagplaplanong magnegosyo sa gobyerno na pasukin as an entry point. Now, the Speaker of the House becomes hostage to the big party list coalition dahil pwedeng sabihin, ako ang may hawak ng party list, I have 67 votes. We can remove you from office. That's why they started demanding positions. Nagkaroon na ng
deputy speaker representing the party list coalition. Nagkaroon na ng mga chairmanship. Later on, pati APRO chair nanggagaling na sa party list coalition. I'm not saying na masama kasi marami rin naman talagang magagaling at matitino dun sa party list members of the House. Unfortunately, yung kanyang setup made them very powerful, so much so that you always have to negotiate with the party list coalition. And in so doing, minsan may mga bagay-bagay, especially in terms of accountability, good governance, and transparency, na nasasakripisyo. Because campaigning for a party list group is also expensive. So may mga panahon, not all the time, but sometimes, almost always, kailangan mong dumikit sa isang negosyante. And that support, there's no free lunch. Siyempre, pag merong suporta yan, merong kapalit yan. Yeah, specifically nung previous government, first time na nagkaroon ka ng party list rep. At first termer, naging head ng APRO. Tapos sumunod, At ang sa nangyari- kasalukuyang gobyerno, nagkaroon din ng head ng APRO na galing sa party list. At yung lahat ito ay na-involve dito sa skandal. Diba? And syempre, like example, for the previous administration, no, kaibigan naman natin si Congressman Eric Yap, he really tried to work, no, sana. Pero syempre, kapag first term ka, hindi siya ganun kadali. Ang naging ano pa doon, syempre, pag may nabakanteng distrito, ikaw ang magiging caretaker. As APRO chair, you have every power to move any department. So syempre, magkakaroon ng madidisrupt yung local political setup kasi may mga papasok. So yung nuance na yan is not that easy. Aside from that, pardon me for this, pero minsan ang hirap talaga, no, na parang gustuhin mo man, andun pa rin kasi, alam nyo yun, when angels, when money speaks, even the angels listen. So if you are a politician, you are bent on, I remember Congressman Montejo always present, never absent, at dami mga bills. Pero walang pera. So pagdating nung after several elections, natalo. So ngayon, ang party list kasi is entrenched, pwede kang magpulagay anywhere eh. So kunyari, example, ito si Juan, may kapatid na si Pedro. Si Pedro ngayon party list. So pupunuin mo si Pedro para tumakbo doon sa katabing distrito. So magiging magkapatid na ngayon in two similar districts. At lumalala at dumadami yon. So ito nga yung mga bagay-bagay na allegedly nagiging problema kasi sometimes yung panggastos doon sa politika ay nanggagaling doon sa kinikita, sa bentahan ng projects. And that should not be tolerated. However, the system, sometimes we don't want it, sometimes the party list members don't want it, but the system allows you to be in that situation. Napakahirap. Kaya nga, the original anti-political dynasty bill filed should really be good. Pero ang medyo mahirap-hirap pa sa level ng Kongreso ipasa. So yan ang isang bagay na tinihintay natin na gawin ng Senado. Okay. Thank you for talking to us, House Deputy Speaker Congresswoman Janet Garin. Salamat, Kong. Thank you, Congresswoman. Maraming salamat. God bless. Thank you po. You're watching StoryCon on One News. We will take a break. We will be right back. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group. We've got developing news in the Story Span and headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Conference. I'm Med Lingao, and of course with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star, and Raul Llamas, our resident political papa. Papa kasi, kung yan Presidential Advisor for Mabait Political niya. Affairs. Cheers, Oh, hindi naman Ano ba ako. inisip mo? Mas gusto ko yung Papa Ball. Hindi maintindihan niya kami yun. Yung Papa Ball. Naintindihan yan. Oo. Alam ko yun. Puro kayo lawan. Ipasok natin ating second guest. Ang ating pangalawang panahon ngayon ay si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Sir, magandang hapon po and welcome to StoryCon. Hi, Magandang General. hapon po sa inyong lahat at sa inyong tagapakinig. Ganang hapon, Chief.
Sir, I'm sure you've heard of this already. There were some groups that have expressed concern na si Palparan daw ay nailabas ng Bucor at well, apparently daw naidala sa ospital. Opo. Totoo po yun na in-inspection po siya ng pero hindi siya dinala sa ospital. In-inspect po siya ng Veterans Memorial Hospital, mga tauhan po. Kasi we were informed that on orders of Secretary Teodoro, i-check up din po yung mga military na nakakulong at pulis na nakakulong po sa Bucor. Kaya po pumasyal po sila doon. Hindi po dinala sa ospital si General Palparan. Sa Bucor po siya na-check up. Okay, so dumalaw po yung medical personnel ng veterans sa Opo, sa medical Bucor. team po. Opo. Pero Sinig- Chief, targeted lang ba dyan sa medical mission na yan ay yung mga militar na nakakulong? Paano yung mga hindi militar? Iba na regular po sila chine-check up. Ito po kasi special case. Dahil alam nyo naman po, although military sila o nakakulong sila, but military pa rin. So, they are still being looked into kung kumusta yung estado nila. Pero sir, So wala namang po. trigger. Wala naman Walang po. special event. Wala po, wala. Talagang regular po. Marami po yan na, about 40 po yan na mga former soldiers and police na chinek up po because they were once upon a time part of the armed forces of the Philippines po. Regular bang nangyayari yon? Regular? First time lang po ito. Kasi nga po, siguro may concern po si Secretary Teodoro na gusto niya ma-check up din ang mga dating sundalo natin na kahit naman nakakulong sila, they are also being looked into. Opo. pero sir, is there any particular reason kaya kung bakit pinag-utos ito Yun na ngayon nga ni Secretary Teodoro? Kasi sabi nga ninyo, this is the first time Yeah. this has happened eh. Is there any particular reason kung bakit biglang nagkaroon ng ganyan? Bakit bigla nag-alala si Secretary Teodoro? Mm. May nangyari ba? Wala naman po. Regular lang po si nakakulong sa Bucor. And then of course, they are just being looked into. Pero kung gusto niyo pong mas malalim na explanation, hindi ko rin po kaalam. Pwede niyong tanong po sa Veterans Memorial Hospital. Pero yun po ang gusto nila. Universal health care for everyone, even if na nakakulong po. Opo. So magiging regular ba yan na to be undertaken by the military medical teams? Opo. Magiging regular na ba yan? Magiging regular po. Gusto naman ng gobyerno, kahit nakakulong sila, once upon a time, nag-serve sila sa gobyerno, they served the republic, they fought for our freedom, themselves with honor. So, although nakulong sila for other purposes, tinitingnan pa rin po namin yung kanilang health. Sir, allow me to read to you portions of the statement released by Karapatan, so you can react to and give your side to this. Ang sabi po ng statement nila, meanwhile at the NBP, the official line is that Palparan has been brought to hospital. I don't know who they're quoting here, pero they're saying that the official line of the NBP was that Palparan was brought to the hospital. And to continue, tatatalo na ng isang paragraph. This latest news is even worse about Palparan reportedly being at the Philippine Military Academy in Baguio, which is neither a Bucor facility nor a hospital, says Karapatan SecGen Cristina Palabay. So, actually, lumalabas dito sa report na ito ng Karapatan, there are actually two versions that have come out that they've received. One is, dinala sa hospital si Palparan. The other one is, baka daw nasa Baguio, nasa PMA. Dinala sa PMA. Oho. Well, kung nagdududa sila na nasa Baguio o some other place, they can visit the Bucor and see for themselves. Nandun si General Palparan, nakakulong, serving his sentence. Fake news po yan, fake news. Okay. Okay. So kahit kailan po hindi inilabas si General Palparan from Bucor?
You can attest to that? Opo, hindi po. To my knowledge, wala po. Talagang nagdala po yung bilo na ng medical team, chinek up sila, and they nakita naman na they are in good condition. Yun po, wala naman pong special treatment na nangyari. Okay. Okay. I suppose that's it. Gerald, teka. Total, andyan ka na rin eh. Kumustahin ko lang. Anong balita doon sa hukay? Diyan sa Bucor. Matagal na natin hindi na pag-usapan yung hukay nyo dyan eh. Yung sinimulan ni Bantag. Oo, sinimulan yung bantag. Ano nangyari dyan? Wala naman po talagang fake ano na naman po yan eh. Wala na. Yung Yamashita Treasure, wala po. Sa Bucor, wala po. Pero Ganon. Chief, may hukay nga ba talaga? May hukay po. May hukay. Yeah. Ano pa nangyari sa Opo, hukay? pwede Ginawa na. ng swimming pool. Aayusin na natin yan kasi we are leasing our property. Magtatayo pa tayo ng on-base housing and tatamaan po yung hukay. So hopefully, matanggal na yung hukay, matabunan na, and magamit na ng housing po ng ating mga Bucor personnel. You will have a Bucor housing in the Bucor mismo. Opo. Ang tawag po natin dyan sa military on-base housing. Yeah. Opo, Bagay, malaki kasi ano wala- dyan eh. Malaki lugar ninyo eh. Opo. 50 hectares po na on-base housing, good for about 4,000 employees na wala pong housing ng Bucor. Opo. Yung contested area po dati sa Bantang Masungi, is that still being contested by Bucor? Ang posisyon po namin dyan, na hopefully masettle na ito. Ang posisyon ko dyan is kung ano man yung ino-occupy ng Masungi as a tourist destination, and it brings pride and honor to willing naman ako ipapalis na nila. But yung other areas po na hindi naman po nila ginagamit, kasi 270 hectares po yung pag-aari namin dyan, nakatitulo sa pangalan po ng Bucor, gusto rin po rin namin magamit. So it will be a win-win solution. And hopefully we can settle it finally. Opo. Kayo ba'y nakakapag-usap? Ano na po yung final plan doon? Anong balak nyong itayo doon? Ang balak po namin doon parang Bucor Academy. Kasi po mataas na lugar, pwedeng maglagay ng training camp para po yung mga tao namin na mayroong kaming training academy. Kasi kasama po yan sa aming batas na we should put up a Bucor Academy para lalong mapaganda ang paghawak sa mga PDLs po. Okay. Pero kayo po ba'y nakakapag-usap ng Masungi? Have you been able to deal with each other or hindi ka nakakapag-usap? Ayun po, may na po ako, nakikipag-appointment na po ako as soon as possible. Marami lang po kasing inaasikaso, katulad dito sa New Bilibid Prison. We will convert some portions of it to a more beneficial for the government. And then of course yung Commercial yun, ano? commercial po Magiging commercial. and then government center. Gusto po namin kasing magkaroon ng government center south of Metro Manila. So lahat po ng government agencies, we will accommodate them to put up their one-stop shop para sa ganun na kung may kailangan ka sa isang department, you don't need to go to their head office. You can just go to that one-stop shop and do your business with them. Pero anong mangyayari dyan sa main facility? Kasi nandyan sa inyo yung maximum security eh. Hindi Yung siya maximum- gagalawin. Yung maximum, kaya nga po ako na ngayon, nakita nyo ang background ko, nandito po ako sa Mindoro, dito po ililipat yung maximum security. Kasi meron din tayong batas na Supermax na under RA 10982, 11982 na we will put up a Supermax here in Mindoro so that yung mga heinous crime offenses dito na po makukulong. Opo. Yan yung mga wala ng kasong kasi halos lahat ng korte para sa mga major crimes nandito sa Metro Manila eh. So sila yung mga hindi na kailangan i-travel dito. Opo. Hindi po, pag nasintensyahan na po sila na let's say mga heinous crime offense, kasi po wala na tayong
death. So, Walang death penalty. oo. being tawag natin na Oh, supermax. yung mga life termer, yung mga life Opo, termer. dito na po. Ah. And then Pero yung minimum medium. maiiwan yung main facility kasi that's a historical ano, di ba? That's a historical maiiwan site po. yung preso eh. Opo, yung main building, hindi na po Mariretain. pwedeng mariretain po yan. Yung office namin, dito mariretain. Yung minimum, medium, tsaka maximum, ililipat na po. Yung minimum, medium, doon po dadalhin sa Palawan. At saka yung maximum naman po, dito dadalhin sa Mindoro. Okay. Ah. Okay. Opo. Okay. Oh, Okay. maraming salamat kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Maraming salamat, Maraming General. salamat din po. Thank you, Maraming General. salamat din po. So doon pala magkakaroon pala ng national government center sa southern southern Metro Manila. I remember kasi the Balak NGC pa lang yan, It's a proposal. yung NGC was initially supposed to be put up sa Pampanga. In fact, there's an NGC area there. They call it NGC. Hindi lang ata natuloy-tuloy. Ewan ko kung ano, kasi sa mga mall may mga ganyan na eh. Anyway, I-expand nila ngayon dahil mukhang madadagdagan yung mga makukulong kung talagang dadalhin nila sa logical conclusion itong anti-corruption cases. yung bang basa mo, half empty, half full? Mukhang half full na. Yung sa payatas nga, Oo nga nagsisimula eh. na mapuno. Napaka-optimistic eh. Optimistic ba? Okay. Teka, we have a mojo still waiting for us. Ateneo President Father Bobby Yap expressed deep regret in a media briefing earlier, 1 week after the drowning deaths of student athletes Divine Adili and Rene Baterbonia. We have Mojo Arles de los Santos with the full story. Arles. Yes, Hi, Bok Arles. Ed. Magandang hapon, Ami, Bok Ed at Ronald. No? Mangiyak-ngiyak nga na humarap sa media kanina si Father Robert Yap, ang president ng Ateneo de Manila University, isang linggo matapos nga ang pagkalunod ng dalawang student athlete nito na nasa kanilang bahagi na sana ng kanilang roster, sina Rene Paterbonia at ang kasama nito na si Vine Adili. At ang panawagan nga ni Father Yap ay ang katotohanan, pananagutan at paghilom para doon sa mga pamilya na naapek ng dalawa matapos ngang masawi ang mga ito matapos malunod noong June 8. Aminado siya na hindi lamang daw buhay ang nawala kundi pangarap ni na Baterbonia at Divine Adili. Kaya para sa kanya, nais niya ipaabot sa mga pamilya ang paghingi ng kapatawaran. Ayon sa kanya, nakikita raw nila ang mga ito at ina-acknowledge nga yung bigat na kanilang nataranasan ngayon. Kaya iba-iba yung kanilang mga aksyon na ginagawa para nga maresolba itong tragic accident na kanilang tinawag. Arles, specifically kasi, ang concern ng mga tao, ano bang response nila dun sa pamilya ni Coach na naglabas ng kanyang mga opinion, ng kanilang mga testimonya, na long before, nagbigay na sila ng warning. At sila ay ginaslight daw ng Ateneo. Nagbigay sila ng warning tungkol sa kanilang kamag-anak na naging coach. Siguro yun ang tinatanong ngayon Dahil dito kasi parang nagkaroon ng role ang Ateneo. Before, nung testimony ng mga kamag-anak ni Coach ay parang mix ang reaction. Pero ngayon, medyo categorical yung sinabi ng pamilya na nagbigay na sila ng warning. Doon siguro ang tanong, paano bang response ni Father Yap? Dahil maganda kasi yung kapatawaran Pero siyempre, bago ka magkaroon ng kapatawaran, kailangan meron ka munang katotohanan at saka accountability prior ka magbigay ng tawad. Halimbawa, pag si Ed Lingao at si Manny Mugato, nakawan ako ng siopaw, Ba't nakawan nadami look, na dyan? bago ko sila patawarin, kailangan muna nilang doblehin yung kanilang ninakaw na siopaw na mamunlok. Restitution. Oo. Kaya, yes, maganda ang kapatawaran, pero hindi yan ang unang response. Well, actually, patungkol doon, Ronald, nagkaroon ng bahagi sa statement kanina ni Father Yap na sinasabi niya nga na yung mga nakukuha daw nila na impormasyon na tila may mga distortion of facts daw na nagsisirculate
online, kagaya na lamang no, ng alleged prior knowledge sa safety risk at accusations of institutional intimidation. No? Ayon sa kanilang initial review ng university records ay wala raw anumang reklamo na sila ay natatanggap. No? Kahit anuman daw yan, no warnings or communication patungkol nga doon sa student safety matter. Pero hindi raw nila ito isinasantabi, ay sisilipin pa rin daw yan ng kanilang isasagawang na fact-finding body investigation na sisilip dito sa pangyayari na ito. No? They might not categorically say na wala at all, no? But at least for them, sa initial review and reports ay wala daw nito, pero sisilipin pa rin nila yan at hindi nila yan isasantabi. I was wondering lang, Arles, yung kasing mga naglabasan last week pa na mga statements coming from former Ateneo basketball players saying na parang deadly at parang hell week yung ginagawa sa Aurora every year. Were they not concerned with those statements na there was something that could have possibly been going wrong all these years? Dahil itong mga statements na ito, Arles, galing mismo sa mga Players players at saka kamag-anak ng coach na nasa gitna nitong controversy na ito. Kasama yan sa mga titignan, Book Ed, no, at Ronald, doon sa ginagawa at binuo nga nila rather, no, na fact-finding body, pero hindi raw sila stranger dito nga sa ginagawang team building activity ng men's basketball team ng Ateneo doon sa Aurora. At actually parang 5th year na nga nila tong isinasagawa doon, no. At yung naman, yung training naman, pagdating doon, yun talaga yung parang nagiging routine nila, no? Yung pupunta doon, and actually nag-ocular pa nga, and then babalik, though talagang hindi lang inasahan itong pangyayari nga na ito, no? Pero kasama yan sa mga titignan pa rin daw nila, Pero at least for Arles, now. bakit ang statement nila ay fake news kaagad lahat ito? Sabi nga nila mismo, pag-aaralan pa, iimbestigahan pa. Kung pag-aaralan at imbestigahan pa, tapos meron ka ng judgment na ito ay fake news, ano yun? Well, at least, Ronald, yung sinasabi pa lang naman nila, no, na distortion of facts pa lamang ay patungkol nga doon sa mga impormasyon na meron daw mga safety risk at kabukod dyan yung tinatawag nga ng mga institutional intimidation, kaukulan nga doon kay Baldwin na hindi nga raw ito safe sa mga nakbatan or mga estudyante. At least sa mga record lamang nila, nakabase yan, wala raw kahit anong complaints or reports patungkol doon. Pero sisilipin pa nga rin daw nila yan doon sa fact-finding investigation na kanilang gagawin. At anuman daw yung lumabas at sino man yung aabutin nito, syempre no, tutugunan daw yan ng Ateneo at itatama kung ano yung dapat itama. Well, ang sinasabi ko lang naman, Arles, kung nasa gitna ka ng investigasyon, na wala pang conclusion, huwag mo lang tawagin na fake news. Lahat ng bagay na yan. Dahil nga, nasa gitna ka pa ng investigasyon Inamin mo at sisilipin at titignan mo. It will be damaging to you kung maririnig ka agad nila ay fake news. And that will affect testimonies of the people you will call in as witnesses. Mag-restrain ka muna to make judgment habang nag-iimbestiga ka. Arles, may nagbanggit ba nung possible liability for hazing? Kasi yung circumstances daw niyan pwedeng Kung i-apply yung anti-hazing law na sinabi na nga ni Ed kanina, medyo broad ang application nun Pwedeng pumasok siya dyan Ami, hindi natin na naitanong yan kay Father Robert Yap. Actually, naging limitado nga yung mga tanong kasi dapat nakaangkla lamang ito doon sa kanyang binasang press statement. Para nga doon lang talaga iikot yung conversation. Hindi natin napag-usapan yung posible nga na anti-hazing. Though nilinaw niya naman na hindi nga sinapina yung mga estudyante at miyembro ng men's basketball team ng Ateneo, kundi yung mga official at yung universidad mismo ng Ateneo de Manila University. Hindi rin siya natanong kung dahil sinasabi nga netong ibang mga dating player na matagal na nangyayari yan nabanggit ba niya na naka-receive na sila dati ng complaint at saka kung ano yung naging action nila sa mga complaint? Or wag na natin sabihin complaint, report lang.
So far, wala tayong narinig na ganyan, Ami, patungkol galing mismo kay Father Robert Yap. Talagang for them, yung program ng basketball, pumupunta doon sa Aurora and then nagti-team building, nagti-training, and then bago sumaba kasi malapit na yung July, August, and then September. Talagang simula na kadalasan ng UAAP. No? And nagiging ganun lang naman yung so far na kanilang nagiging routine. No? Pero walang confirmed reports na meron ngang ganitong mga pangyayari or possible man no, na mga ganitong insidente noong mga nakaraang taon. Okay. Ugi? Okay na. Any more? Okay. Yep. Okay. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos. Thank you, Arles. Okay, and now we check on the Senate. We have Mojo Merimon Reyes over there to Senate. Merimon, kamusta dyan? Bok, good afternoon. Good afternoon. So far ngayon, mapayapa pa sa Senado, mataas pa rin yung security protocols, mahigpit pa rin sila, and hindi pa maaaring pumunta dito ang mga bisita, pwera na lamang kung may coordinated talaga na purpose of visit or pagpunta, plus accredited media lang ang maaaring papasukin dito. May ginagawa din na under vehicle inspection, so sa labas ng gate, doon nakapwesto yung mga police plus yung mga personnel from the Office of the Sergeant at Arms na mag-i-inspection plus i-verify kung ano yung pakay ng mga may nais pumasok ng Senate premises. Pero so far, dito ngayon sa loob, kanina lang, dumating naman dito si House Senate Secretary General Cheloy Garafil, pero yung impeachment pre-trial brief nila ay wala pa raw. So currently waiting pa tayo dito. Pero on the side naman of the defense, so far hindi pa natin nararamdaman sina Attorney Michael Poa, Legal Counsel of Vice President Sara Duterte. Bok. Okay, Merimon? May mga senador bang mga nagpakita dyan ngayon? Although wala namang baka nagsipunta lang sa opisina or something, meron ba? So far, dito sa second floor, wala tayong nakasalubong. The most lang na may nakausap tayo kaninang umaga ay through a phone call kay Senator Erwin Tulfo. Pero sa ibang mga floor kasi medyo mahigpit pa rin ngayon, kaya hindi pa tayo maaaring maglibot-libot o kaya naman sumilip. Kamusta nga naman yung Sabi ni sentiments Erwin Tulfo, makikichismis din ako kay Ronald May dalawa pa daw senador na naghahandang lumipat dyan sa new majority. Makikichismis din ako, may ganyang istorya ngayon. Kamusta? Ang nasabi dyan ni Senator Tulfo, isang lalaki at isang babae raw. Pero so far wala pa. Pero kung sakali, ito yung magbibigay daan daw para makabuo nga ng majority na kinakailangan 15. para masemento na si Senator Gatchalian. Ha? Meron? Ikaw nga makikichismis nga ako sa'yo, Ronald. Gulat nga ako May dalawa daw. Nagulat nga ako na meron eh. Kaya nga may special session eh. Di ba? Oo nga, Ikaw kaya ba may mag-i-special special session ka ba oo. kung wala ka bang 13 or more? Oo nga Although wala namang aamin, hindi naman nila sasagutin yung tanong ng Philippine Star dyan, di ba? Oo. Pero may paghahanda na ba, Marymon, for the special session? Tinawag na ng presidente. Ang sabi kanina ni Senator Tulfo tsaka ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, umaga raw gagawin yung special session 9 a.m. And so far, nag-confirm na rin daw ang House. Pero ang isa sa pinaka-aasikasuhin nila ngayon is yung line-up ng legislations na kailangang italang. Plus daw yung sa Commission on Appointments nga, yung confirmation ng promotion ng ilang pa-retire na uniformed men. Kaya sabi ni Senator Tulfo, marami raw silang kailangang asikasuhin this Wednesday. Ha? Legislation pala ang dahilan sa special session? Nagulat Pag-order niya, asar yan. Nagulat si Pero Ami. Marymon, medyo mahaba yung listahan na binigay ng Malacanang na gusto ni President Marcos daw na ipasa. Medyo mahirap-hirap yata yung mga yun. And Hindi some of kaya them, sa special wala session. pa sa second reading ng Senate. Ng Senate. Ano kaya, mga realistically, mga ilan kaya ang nakikita na pwede ngang ipasa? Siguro yung appointment, sigurado ipapasa nila yung mga general ay mga military officers. Pero yung sa legislation, ewan ko. Ano ba yung realistic, Marymon, na pwede, na kaya kakayanin?
Nako, marami-rami. Depende rin kasi ito sa kung magkakaroon pa ng point of discussion or debate. Yeah. Kung sakali naman or may ibang questions pa na i-raise sa floor. Pero yung isang malinaw na gustong maisalang sa special session is yung pagpapaigting pa ng assistance or yung tulong na maibibigay sa Kalinga. mga apektado sa lindol sa Mindanao. Yan yung Earthquake. isang sinasabi ni Senator Joel Villanueva na gusto niyang mangyari kung magkaka-special session. And since Wednesday nga magkakaroon, hindi malabong isasalang yan sa plenaryo. Ayan ang priority. Yung may hihingi daw na supplemental budget ang Malacanang for the relief, earthquake relief. So kasama na yun doon. Ami, kasi ang sabi rin ni na Senator Gatchalian, nung bago sila lumipad ng Mindanao, ang gusto lang muna nilang makita rin daw talaga is yung assessment kung magkano ba siya, kung kakayanin ba siya ng supplementary budget. And so far naman, yung nakita natin, yung ibang mga senador, nagpapadala pa ng assistance, ng tulong, sina Senator Rizon Severos, nandoon pa. St. Lucie, kanina Senator Bongo, over the weekend, nandun din sila sa Mindanao. Kaya we'll see. Ang sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, sa special session, since 12 na sila sa new majority block, technically may quorum na. So kung i-add pa doon yung attendance ni Senator Joel, parang all the more na makakapag-convene yung session nila kahit hindi pumasok or hindi pumunta yung ibang senators from the minority block. Pero ang isang sinasabi naman ni Senator Ping Lacson, ready na raw ang majority block sa kahit na anong pwedeng mangyari. That includes yung pwedeng kung may pangunguna na mangyayari from the side of Senator Alan Peter Cayetano o yung pangaagaw ng pagiging presiding officer. Kasama nga nabanggit kanina ni Senator Tulfo yung sa Senate mace saka yung sa Senate gavel na ginagamit para sa mga sesyon. May balita ka ba na gusto na naman daw mag-hold ng hearing yung mga 18 bagmen under yung Senate Blue Ribbon nila Alan Peter? Nag-post kasi si former Congressman Mike Defensor na tuloy daw yun bukas, yung version ng Blue Ribbon hearing nila sa isang venue sa EDSA. Pero naglabas na rin kanina ng statement si Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee, na hindi authorized, hindi siya legal, at hindi siya kinikilala. Plus, wala raw sa Senate Secretariat na pupunta doon to document and to record yung gagawin nila. Pero ang sinasabi pa ni Senator Erwin kanina, umaga, is inaaral din daw nila ngayon kung anong cases ang pwedeng ma-file sa mga personalidad na may kinalaman dito, kung may usurpation daw ba ng authority. Pero kung ang sasabihin daw ay more of a press con, may freedom of expression daw. So, paano raw mangyayari ito? Paano raw mahahadlangan? Pero kung pipilitin daw siyang hearing, hindi raw siya legal. Illegal siya and unauthorized. Yun din ang sinabi kanina sa isang statement naman ni Senate President Pro Tempore Gatchalian. Pwede bang mag-blue ribbon outside the Senate? Yan yung sabi ni Senator Tulfo na hindi niya raw alam kung kailan ba, kung sa mga sinaunang panahon daw ba may ganon. Kasi ngayon niya lang daw narinig na ganyan. Plus, kung sakali, kung gagawin nga rin siya, it's within the Senate. Kaya nalilibago si Senator Erwin kung may ganyan na raw bang gumawa ng hearing na ginawa outside the Senate daw. Well, in the past, you've had committee hearings conducted outside of chamber. Ano yun? For example, in Congress, you've had several hearings out of town. Di ba? Hindi, out of town yun. Yeah, but what I'm saying is that it's not necessary that you always have to do it in the authorized yun, Ed. Authorized yun. Okay. Paano tong ganitong merong ganitong contentious issue sa jurisdiction and leadership and whatever, and you are holding it outside. Pwede ba yun? That's only as far as the venue is concerned. Pero as far as yung whether a committee or whether a group of senators are authorized to have their own committee hearing, ibang usapin yun. Kasi yun authorized yun ng Senado Punta tayo doon sa probinsya dahil mahirap pumunta dito yung mga resource person, di ba? Or you're conducting an investigation. Pero kapag ganyan na merong gulo nga sa legality nung gagawin mo, ano yun? Yeah, well, diba? but then in that case, it's no longer an issue of the venue. It's more an issue of whether the aggregation of senators constitute
a committee. Yan na nga. Hearing ba yon o ano? Press or conference. meeting. Kaya nga. Well, abangan natin bukas. Yeah. Bukas daw yan eh. Okay, any more for Merimon? Oh. Oh. Merimon, teka. So, ano yung paramdam ni Alan Peter about Wednesday, kung meron man? So far, Bok, wala pa. Wala pang kahit na anong comment so far or bagong reaction na may kinalaman sa special session. Pero yung tungkol kay Senator Joel, nitong weekend kasi nag-livestream online itong si Senator Alan. And Yeah. ang nasabi niya, nagkaroon daw sila ng heart-to-heart ni Senator Joel. Though hindi nag-divulge ng details, pero may kinalaman ito sa ilang mga cases or allegations sa senador. Pero walang binigay na detalye kung may kinalaman ba to sa kuro-kurong lilipat bakot na siya. So maghihintay talaga tayo by Wednesday. Pero ang malinaw, ang sinasabi ni Senator Erwin, hindi raw nawawala sa dalangin nila na hopefully makuha na nila yung at least 13 senators. Pero kung titingnan mo kasi yung mga statements nila, Alan, hindi na nila sinasama si Joel. So, sa mga statements nila, medyo bawas na si Joel. Kaya tapos, nag-special session pa ang Malacanang. So, parang indication na medyo tumalo na. Ibang usapin pa yung dalawa, na lalaki at saka babae. Mahirap naman maghiwalay yung magkapatid, kung sakali. Ito talaga. Ayan siya, no ah. But anyway, ako... Nag-aalala daw yung iba, baka sabihin daw, traitor sila. Oh, meron din ganong hugot. Parang hindi naman issue yun sa mga senador. Kaya nga di ba? I mean, it happens a lot, di ba? Oo nga. Parang, Within a year, you see it all the time eh. Wala naman nagtatawagan ng ng traiduran. saka para sa kanila, ipapagpag lang yan eh. Ilang araw, tapos na. Nakukuha sa kanya Kaya, sa shampoo. Shampoo. Kaya ng shampoo yon. Bakit? Anong connect ng shampoo? bakit shampoo? Hindi, kung yung katraidoran mo, parang balakubak, pwedeng kunin ng shampoo yon. Kaya nga, di mo alam yung statement na yon? Ha? Kaya ng shampoo yan. Oo. May ganun eh. Oo. Ikaw, hindi ka in sa mga kwan. Ikaw ba nagsha-shampoo? Ayan tuloy. Meron bang siya shampoohin? Oo. Sige na nga. Para Kakaloko na tayo dito. para si Senator Marcoleta, paano kaya nagsha-shampoo yun? Teka. Let's not go there. Tanong ko lang eh. Tanong ko lang naman si Ami. Ami, paano kaya nagsha-shampoo si Senator Marcoleta? No comment. Yung mo. Ako matatrouble lang ako sa iyo. Sige, Naaway na nga ako niyan eh. mag-goodbye Philippines na nga tayo. Monday na Monday. Mahaba-haba pa yung linggo Hindi na. kasi nilalabas ng Philippine Star yung speech niya eh. Yan ang problema sa Philippine Star eh. Okay. Ay, maraming salamat pala kay Mojo Merimon Reyes. Ano po si Merimon, no? Yeah, thank you, Mary Thank you, Mon. Mary Ayan, Mon. Thank you, Merimon. Dalawang Sorry chismoso magulitong to kausap ko eh. Tensya na. Thank you, Merimon. Okay, salamat din for joining Sorcon today. Aming pamintuan ng editor ng Philippine Star and Ronald Llamas, our resident political papa. Just again tomorrow, 4 p.m. for Sorcon. I'm Ed Lingao, kapatid. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Story